back to Face dito sa TV5. Nagiging violente mga reaksyon ng mga kababaihan dito kasi sila naman ay talagang nasaktan sa mga sinabi mo, Kuya Rodel. Bakit mo nasabing 2 linggo lang napasagot mo na si Michelle? Text pa lang, sumagot na siya sa akin. Siyempre, nag-text ka. Kahit ako naman text, sasagutin kita, di ba? Pero diretsa ang tanong, Rodel, pinakilala mo siya sa ate mo bilang girlfriend mo? Hindi, pinakilala ko po siya, kaibigan lang. Kaibigan lang. Wala siyang dinadalagang girlfriend. So bakit hindi mo pinakilalang girlfriend mo? Sa'yo na yan. Natakot po ako kay ate niya. Natakot ka sa ate mo. Bakit ka natatakot sa ate mo? Natatakot ka sa ate mo dahil baka wala kang tirhan. Natatakot ka sa ate mo dahil baka wala kang makain. Natatakot ka sa ate mo dahil baka wala kang matulugan. Ay, bakit dati excited ka nung nagpapacheck up? Kung nagpa-check up kami, 2 naramdaman ko, takot at saka awa sa kanya. Takot kanino? Takot po sa responsibilidad ko at saka... Ayun! So, diretsa ang tanong, Rodel, hindi mo kayang humarap sa responsibilidad na ito. Natatakot ako magkaroon ng responsibilidad ko. Okay. Rodel, ilang taong ka na? 26. Sa edad mong 26, kailan ka matututong tumayo sa sarili mong paa? Pagka magkaroon po ako ng trabaho po. Wala po. Hoy, wala kaming lahing kabayo at aso. Baka kayo ang gusto nyo. May lahi kayo. Malinis ang pamilya namin. So talagang ang sinasabi mo ngayon, Rodel, nag ang ama. Dududa po ako kasi baka ibang nakabunti sa kanya kasi naku... Hindi na po siya... Magsilbing aral sana sa napakaraming kababaihan ng episode natin na ito ngayong umaga. Na sana'y mag-ingat sa mga ganitong klaseng lalaking manliligaw sa inyo. So, isa-isahin natin, Rodel. Saan nanggagaling yung sinasabi mo kasing may mga nakikita kang kasama ni Michelle na lalaki? Sino yung mga lalaking yun? Kasama nila siya sa trabaho sa bakery. Ano ang nakikita mong kaduda-duda doon sa pakikisama na yon ni Michelle sa mga lalaking yon? Sa mga tarot-tarot nila sa tindahan. Magka-holding hands? Naghahalikan? Magkayakap? Anong nakita mong kaduda-duda para masabi mong baka may namamagitan sa kanila? Wala lang. Nag-ano lang sila eh. Hindi po, kasi mga kaibigan ko lang po yun, katrabaho ko dun sa bakery. Pero sabi niya, naghaharutan daw kayo. Hindi, natural naman po mag-usap, pero yung harutan, ibang harutan po yung gusto niya ipaliwanag eh. Ngayon nga po, hindi niya madiretso kung nakikipaglandian ba ako. Kausap ko lang po yun eh. Gaano katagal ka nang nagtatrabaho doon? February pa po ako nagtatrabaho doon, 2010. Nainto lang po yun nung nagbuntis ako. Oo. Hindi na po ako nagtrabaho. Kailan mo siya nakilala? Mga June ng katapusan, nakikita ko na siya eh. Nagtitinda sila ng lugaw ng ate niya. Tumutulong Oo. siya dyan. Tapos July 1 Bakit yun. sinasabi niya na ang bilis mo daw kasing sumagot sa text, 2 linggo lang, napao ka na niya. Sinungaling ka pala eh. June pa lang, nagkikita na tayo, nag-uusap tayo, pero hindi kita pinapansin. Noong July, kinuha mo yung number ko. Bait-bait mo tuloy doon. Tapos, gaano katagal bago mo siya sinagot? 2 weeks po. Mm. Kasi po nakikita ko naman po, okay naman po siya, mabait. Si Michelle ba ang una mong girlfriend? Opo, siya po ang una kong girlfriend. Kung Bakit mo siya niligawan, Rodel? maganda siya eh. Kahit sinong lalaki naman, magkakagusto sa kanya. So, kumbaga parang sinasabi mo, dahil sa maganda nga siya, posibleng maraming nanliligaw. Ayun nga, Oh. parang nagsisilos po ako pag... Sumiral sa'yo eh. Nasaan ka nung nanganak si Michelle?
Nandun sa Riverside po ako, hindi ko na alam yung panganak niya eh. Wala na kami. Bakit hindi mo alam na manganganak na siya? Natakot po ako kay Ate May. Bakit ka natakot kay ate? Wala po akong hanap buhay po, nakasandal lang ako sa kanila. Palamunin lang po ako nila eh. Okay. Pero pwedeng mag-iba yun, Kuya Rodel, kung gagawan mo ng paraan. Wala pa kasi akong, wala pa akong lakas ng loob para magsarili po. Tumayo sa sariling paa. So, ang tanong ko, Rodel, kung magkakatrabaho ka, mapapanagutan mo ba si Michelle at ang anak ninyo? Opo, pag hindi pa siya mag-asawa, kukunin ko po sila. Ano ang labo? Kung hindi siya mag-aasawa, kukunin mo siya. Karoon po ako ng trabaho po, pag wala pa siyang asawa. So, para ang sinasabi mo pa ngayon, mag-antay si Michelle. Opo. Paano pag hindi pumayag si Ate May? Wala na si Ate May magagawa, may trabaho na po ako. Para may lakas na loob po ako. Okay. Naunawaan ko na ngayon si Rodel. Kasi parang ang sinasabi mo bilang nakikitira ka sa ate mo, sumusunod ka sa batas niya dahil nakikitira ka. So pero pag makahanap ka ng trabaho, babalikan mo si Michelle, hindi? Opo. Babalikan ko si Michelle. Diretsa ang tanong, Rodel. Mahal mo ba si Michelle? Mahal ko po si Michelle, natakot lang po. Ha? Mahal ko po si Michelle, natakot lang po ako sa responsibilidad ko. Michelle, gusto ko lang malaman, mahal mo pa ba si Rodel? Hindi na po. Bakit po talaga nararamdaman ko sa kanya? Huwag ka makialam. Sulsulera ka kasi. Noon pa man, hindi mo na mahal yun. Di ba? Ginalit mo lang yung kapatid. Tinago ko kasi. Gaya nga po, sandali lang po. Gaya nga po ng sinabi ni Attorney Ben kanina, doon po tayo sa best interest ng bata. So siguro po para maliwanagan po kayong lahat, ang ating mga bisita ngayong umaga, kakausapin na po sila ng malapitan at harapan ng ating pong trio tagapayong. Pwede ka pa nga idemanda niya ng violence against women and children. Republic Act 9260. Huwag naman sana po. Huwag naman po sana muntong ganyan. Tingnan natin kung anong magiging ano. Pero handa ka na ngayon na tanggapin at kilalanin na anak mo yon. Opo. At wala yung sinasabi mong pagdududa. Gusto kong maklaro sa iyo yun. Opo. Opo. Kasi ang pangit, alam ko, napakasarap pakinggan na sabihin yung pagdududa na ganyan. Kahit naman sino siguro makadinig ng pinagdududahan. Diyos ko, dumigil ka na naman. Tsaka po, ang tanda-tanda niya na, nasa ate pa niya. Kailangan bang umabot pa tayo sa puntong sasagutin natin, Attorney Ben, ang pagpapa-DNA test para malaman kung si Rodel ba ang ama o hindi? Mukhang hindi na po tayo mapupunta doon, Tiangami, Bakit po? sapagkat handa na siya ngayon na kilalanin ang anak nila ni Michelle. Ang kailangan lang ngayon sa iyo, Rodel, yung paninindigan mo. Ikaw ay 26 years old na, ngunit parang wala ka pang disposisyon kung paano mo bubuin ang iyong pagkatao at higit sa lahat yung responsibilidad mo bilang isang ama. Kaya't sana ito ang matugunan mo. Yun lamang. Kanina nung kinakausap ko dito si Michelle at saka si Aling Janet, alam mo, nakakagulat dahil silang mag-ina. Pinakita nila talaga kung gaano sila karesponsable na maging isang mabuting ina, si Janet para sa kay Michelle at si Michelle para sa kanyang anak. Dahil itong si Aling Janet, napaka-considerate niya. Nakita mo na parang always for the welfare ng anak ni Michelle ang iniisip niya na mapapabuti. In fact, sabi ni Aling Janet nga yung nangyari sa aming hidwaan ni May, ano lang yun dahil kasi syempre parehas kaming galit. Pero after that, kung kayo daw ay nagpakita
5 months or nung mismong pagkakataon na nanganak na siya or nung nasa bahay si Michelle, mawawala lahat yung galit na yun. Maaayos po ito sa mabuting usapan, hindi po sa sigawan. Yan lang. Itong nangyari po kay Rodel Ate May, hindi po siya natuto sa buhay niya. Dahil palagi mo siyang nahawakan,